Ngayon ho, mga kababayan, syempre, magpapahuli po, meron pa ito, yung tsutyugihin naman, ito pa, session tayo, doon mismo to sa Kongreso. Kung makikita din natin doon sa statement ni doon sa video, and I'm glad that it was flashed on screen, which kasi in fact dapat nga hindi because it would be premature. As I mentioned, the video is not part of the complaint, but okay lang na The video is not part of the complaint, yung yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at ni ni Martin Romualdez. Di ba parte yon ng impeachment? Pangatlo yun, di ba? Hindi ako nagkakamali ho. Kasi ipinlay doon sa Kongreso yung video ng Vice Presidente. Kasama ho yan eh. Umaaray kayo kapag kayong video ni Vice Presidente yung ipinapakita. Pero nung kay Abante doon sa lugar nila, ginawa ng Vice Presidente, may nakadila pa, ay okay lang sa inyo. Di ba? ipakita natin dyan because it brings back yung natin, Kaya. yung pag-aalala sa mga yan. Di ba dapat alalahanin? Gusto, malubog na lang. Huwag nang talakayin. Kagaya nung mga sa impeachment. Palipasin na lang. Hindi. Di ba? Kailangan talakayin yan eh. Kailangan sagutin lahat yan eh. Ang ginawa nila, mga boss chief sir, inimbitahan sila ng NBI. Hindi nila dinaluhan. Hindi nila pinuntahan, mga kababayan. Bakit? Kasi nga ho, wala silang maidedepensa doon. Kaya, ang sabi nila, hindi sila makakapunta kasi may paparte daw po sila doon sa kanilang, doon sa mga journalist. Di ba? Ngayon, nag-aantay ang tao. Sige nga, pakinggan natin kung ano talaga ang depensa ng grupo ni Sara Duterte. 16 na lawyer ang hinire nito. Marinig man lang natin kung paano nila idedepensa at kung paano nila sasabihin na walang pagbabanta sa buhay ng Pangulo o hindi seditious yung mga sinasabi ng Vice Presidente. Gusto namin marinig. Gusto naming malaman. Hanggang ngayon, walang sagot. Eto, baka ikaw, kakayanin mo. He said that she had someone to kill. If she, hintayin natin. Hintayin natin. Hintayin natin, mamatay o may mangyari sa Vice Presidente. Sir, eto, paano kung nadulas? Nadulas, nabagok ang Vice Presidente. Ngayon, dahil may inutusan na ang Vice Presidente, nako, sabi ng Vice Presidente, pag kami nangyari sa kanya, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Tapos pumasok sa isip niya, eto, nadulas, baka sinadya o may gumawa nito sa Vice Presidente. Baka iniyumpog yung ulo ng Vice Presidente habang naliligo sa banyo. Nasa lisihan. Nako, ang utos na sa akin, patayin si Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, at Martin Romualdez. Yun lang di ba, sir? May pagpaplano na. No? May pagpaplano na. Paano kung gawa-gawa lang ng Vice Presidente? Meron kasing banta sa aking buhay eh. No? Paano? Pwede ko ba sabihin? Kunyari, may banta sa buhay ko. No? At ang nagbabanta sa buhay ko, si Bong Suntay. No? Pag may nangyari sa akin, patayin nyo si Bong Suntay. Paano? Diba? Malamang kakasuhan mo ako, sir. Malamang, ang gagawin mo sa akin, ipakukulong mo ako, sir. Diba? Pero sample lang yun. Sample lang para medyo maliwanagan kayo doon sa mga ipinaglalaban ninyo. herself was killed. Lo and behold, they are both alive. So ibig sabihin, walang overt action which was done. Yung pala, well, kung susundin natin itong mga ito, pwede pala natin sabihin yun. Na, patayin nyo si Dot Pintura, kapag may nangyari sa akin. May nangyari sa akin dito sa ibang bansa, hindi naman kagagawa ni Dot Pintura.
Kawawa naman yung tao. Di ba? Sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Hello. Sabi sa akin ng mga Boss, alam naman natin yung biruan. Alam naman natin na kahit galit yung mga asawa natin, nasasabi yun, Brad. Na alam natin yun, malayong malayo yun. Malayong malayo versus doon sa makikita mo yung pagmumuka ng Vice Presidente na galit na nagmumura doon sa press conference na kasama yung mga vlogger niya. Napakalayo yun, pre. Idadahilan. Ako nga araw-araw ako sasabihin. Hindi ka naman, boss, oh. tawa ko, papatayin kita umaga ka na naman umuwi. And you know what? My wife is the queen of our home, ha? O, ganun po ba? Sige nga. Para po doon sa mga manonood. Ganun po ba yung nakita natin sa Vice Presidente? At the same time mo, isang buwan yun na halos lahat ng kanyang press conference merong patayan portion. And she's highly respected by everyone in our household. But you know, I'm still alive. And my wife only kills me with love. Common sense dictates. Common sense na lang. No? Talagang common sense na lang, sir. No? Common sense nakita namin kung paano magbanta ang Vice Presidente. That if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. Why would you announce that you will kill someone if you really... Galit na nga eh. Galit na siya. Kasi nga, pinaiimbestigahan sila. Hindi sila sanay na iniimbestigahan sila sa loob ng 6 na taon na ang tatay niya, ang presidente, hindi sila sanay ng ganon. Ngayon, buwisit at galit na. Kaya ayun, hindi na napigilan. Ano, joke yon, Brad? In-announce siya. Kaya niya in-announce, kasi nagjo-joke siya. Ganun po ang gusto niyong sabihin sa mga Pilipino, sir? To kill someone. Common sense dictates otherwise. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Thank you. Honorable Amante. with due respect to Congressman Sontay, I do not know if he is lawyering with for the Vice Ganun na nga po, ganun na. Nilolawyer niya na, no? Nag-aabogado na siya. President, because I would even think that he is right now defending her. Pero ito Nagalit si Chay Chair tuloy, ginagawa tayong obob. Oo. you have seen the video. Whether it be that he is joking, that's between her. Malayo sa joke yun. Malayo sa joke yun. Ewan ko kung ganun yung mga joke para kay Lasuntay. Pero sa akin, no, ako mismo pinapanood ko yun, naka-live. No? Naka-live ako nun eh. Tapos sabi, Boss Mark, magla-live si Inday. Sabi ko, sige, hinto muna natin to. Panoorin natin ang Vice Presidente doon sa kanyang pagla-live. Napanood ko ng live. Galit na galit. At wala akong makita na joke. Wala akong makitang joke only na may ngisi o may tawa pagkatapos. Diba? Things this, that amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. That is not political noise, just like what he's saying about his wife. Mhm. What he's saying about his wife is only political noise. No, but my wife But that is not political noise, Madam Chair. Naalala nyo, ayan, tama, si Rose Wynn, buti pinaalala sa atin. 3 beses o 2 beses sinabi ng Vice Presidente pagkatapos nung sinabi na yon. Ano sabi ng Vice Presidente? Pag may nangyari sa akin, may inutusan na akong patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez, no? No joke. No joke. No joke. No joke. With yung itsura ng kanyang pagmumuka na sobrang seryoso. That is a red flag for national stability and constitutional order. Why? Saka po Vice Presidente yun na pangalawa sa pinakamataas na katungkulan sa ating bansa.
The Vice President is not a private citizen. The wife of Congressman Sintay is a private citizen, but not the Vice President. The office of the Vice President carries access, influence, and security resources. That is why the standard for public trust is higher, not lower. Madam Chair, thank you very much. Yun, Chair. sa pool ni Abante. Totoo naman eh. Di ba? Lalo na yan, vice-presidente. May pagbabanta sa buhay ng presidente. Di sa bahay nyo, kayo-kayo lang yun eh. Ito. Yung video ni Suntay, no? Doon kay Ann Curtis. Yung may desire sa loob ko na Yan. Kasi kung saan mapupunta na hudal, baka awayin pa ng asawa to pag uwi eh. Katatanggol sa vice-presidente eh. Oh. And lastly, alam mo, minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. Yung may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, Oo, sinabi mo pa, sir, hanggang imagination lang yun talaga. Maniwala ka. hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam. Yan din yung gusto niyang ikumpara doon sa imagination ni VP Sara doon sa putol ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Iba talaga mga DDS. No?